Alam mo ba na iba-iba ang parusa sa korupsyon sa buong mundo? Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang. Thousands have again taken to the streets across the Philippines. In Nepal have set fire to its parliamentary building after the Prime Minister resigned over anti-corruption disputes. Sa Singapore, Japan, China, Saudi Arabia at North Korea, may mabigat at mabilis na kaparusahan mula sa kulong, multa hanggang sa death penalty at forced labor. Sa Pilipinas naman, bawal ang korupsyon sa ilalim ng RA 3019 pero mabagal at madalas naaapektuhan ng politika ang pagpapatupad ng batas. It's time, Solidarchers. Welcome to Archlight, kung saan asintado ang bawat kaalaman. Alam mo ba na sa buong mundo, iba-iba ang parusa sa korupsyon? Tara, tuklasin ang kasaysayan, batas at hustisya mula sa sinaunang panahon hanggang sa modernong mundo. Paano ba naiiba ang parusa sa korupsyon sa Pilipinas kumpara sa ibang bansa? Una sa ating listahan, Singapore. Isa sa pinaka-least corrupt na bansa sa buong mundo. Dito kapag nahuli ang sino mang opisyal na kumukuha ng suhol o sangkot sa korupsyon, hindi lang basta multa ang parusa. Maaaring makulong, mawala ng trabaho at malagay sa blacklist na hindi na makakapasok pa sa gobyerno. Ang mga batas sa Singapore ay strikto at ipinapatupad agad. Dahil dito, halos walang opisyal ang nagpapabaya sa transparency at accountability. Mabilis at malinaw ang resulta ng kanilang anti-corruption efforts. Japan. Sa bansang ito, bihira ang korupsyon at may malakas na focus sa accountability at reputasyon. Kapag may opisyal na napatunayang korap, maaaring siya'y makulong, pagmultahin o mawala ng posisyon sa gobyerno. Pero hindi lang batas ang nagpipigil sa kanila. Sa kultura ng Japan, ang kahihiyan at pagkawala ng dangal ay isang napakalakas na deterrent. Sa sinaunang panahon, may mga opisyal at samurai na pinipilit na gumawa ng harakiri o seppuku para ipakita ang pagsisisi sa kanilang maling gawain. Kaya sa Japan, korupsyon ay hindi lang legal na krimen. Ito rin ay laban sa dangal at reputasyon. Kahit ngayon, ang tradisyon ng personal accountability ay nananatili sa paraan ng pamahalaan at lipunan, reputasyon at kahihiyan ang pinakamalakas na babala sa maling gawain. Sa China, ang parusa sa mataas na antas ng korupsyon ay lubhang mabigat. Ang mga opisyal na sangkot sa matinding korupsyon ay maaaring makulong habang buhay o sa pinakagrabe, maparusahan ng kamatayan. Malupit at malawak ang anti-corruption campaigns at madalas na ginagawa sa high-profile trials para magsilbing babala sa iba. Sa ilang kaso, ang mga milyon-milyong dolyar na nagnakaw mula sa kaba ng bayan ay mabilis na nare-recover at ang mga opisyal ay pinapakita sa publiko bilang halimbawa. Ipinapakita ng bansang ito ang korupsyon ay hindi basta-basta nakakalusot. Sa Saudi Arabia, ilang klase ng krimen kabilang ang korupsyon ay maaaring parusahan ng matinding corporal o capital punishment. Pwede itong umabot sa amputation, flogging o execution depende sa bigat ng kaso at kung paano ito tinitingnan sa ilalim ng Sharia law. Ipinapakita nito na sa ibang kultura at legal system, ang parusa sa korupsyon ay literal at dramatiko, isang babala sa lahat. Sa North Korea, korupsyon ay itinuturing na pagtataksil sa estado. Ang parusa dito ay isa sa pinakamabagsik sa buong mundo. Maaring umabot sa public execution, kulong, forced labor at minsan kasama ang pamilya ng opisyal sa parusa. Sa sistemang ito, literal na buhay o kamatayan ang hatol sa mga nambabastos sa gobyerno. Dito makikita ang sobrang higpit na kontrol ng estado at paano ito naglilimita sa posibilidad ng korupsyon. At ngayon, ang Pilipinas. Mayroon tayong Anti-Graft and Corrupt Practices Act o RA 3019 para na rin ang mga kaugnay na batas para labanan ng korupsyon. Ang parusa, kulong, multa at disqualification sa opisina. Ngunit sa kabila ng batas, ang enforcement ay madalas na mabagal at naimpluwensyahan ng politika. Maraming kaso ng korupsyon ang natatagalan at madalas na hindi nabibigyan ng agarang hustisya.
Sa madaling salita, may batas pero limitado ang epekto nito. Kung ikukumpara natin sa ibang bansa tulad ng Singapore, Japan, China, Saudi Arabia at North Korea, ang korupsyon ay mabilis at malupit ang parusa. Sa Pilipinas, may batas ngunit mabagal at madalas na naaapektuhan ng politika. Ang aral, ang korupsyon ay may katapusan at ang hustisya ay epektibo lamang kung ang batas ay ipinapatupad ng tapat at mabilis. Ngunit what if may strict implementation din ang Pilipinas gaya ng ibang bansa? Bago natin talakayin ang sinaunang batas sa Pilipinas, alam mo ba na sa pelikulang The Kingdom kung saan tila ipinakita ang forma ng pamahalaan ng Pilipinas kung sakaling hindi tayo nasakop ng mga dayuhan? Pinagtuunan ng pansin ang pagpapatupad ng batas at hustisya. Si Vic Soto at Piolo Pascual ay nagdula ng mga eksena kung saan ang batas ay mahalaga sa pagresolba ng alitan, pagpaparusa sa mali at pagpapanatili ng kaayusan sa kanilang kaharian. Parang sinasabi nito sa atin, ang konsepto ng batas at parusa ay laging mahalaga sa lipunan. At dito natin makikita ang pinagmula ng sistema ng hustisya sa Pilipinas, ang sinaunang Code of Kalantiao. Alam mo ba na bago dumating ang mga Kastila, may umiiral ng batas sa Pilipinas? Tinatawag itong Code of Kalantiao. Ayon sa ilang tala, isinulat ito ni Dato Kalantiao sa Leyte noong 1433. Sa loob ng Code of Kalantiao, may mga kautusan laban sa pagnanakaw, pandaraya at iba pang paglabag sa lipunan. Halimbawa, ang magnanakaw ay maaaring parusahan ng kamatayan o matinding kaparusahan depende sa krimen, habang ang mga menor de edad o nagkasala sa mababaw na kasalanan ay may mas magaan na kaparusahan. Ipinapakita nito na may konsepto ng hustisya at accountability na sa ating sinaunang lipunan. Bagamat may debate sa kasaysayan kung tunay o imbento lang ang Code of Kalantiao, itinuturo ito bilang halimbawa ng sinaunang Filipino na may konsepto ng batas at hustisya bago dumating ang mga dayuhan. Samantala, sa sinaunang Mesopotamia, may umiiral na batas na tinatawag na Code of Hammurabi. Isinulat ni Haring Hammurabi noong 1754 BC. Isa ito sa pinakaunang nakasulat na legal code sa mundo. Tulad ng sa ibang sinaunang lipunan, ang parusa sa Code of Hammurabi ay mataas at istriktong tinutupad. May mga krimen na pinaparusahan ng kamatayan, pagkabasag ng mga bungo o multa. Ang layunin nito ay tiyak na ang hustisya ay pantay at kilala ng lahat. Ang prinsipyo ng mata sa mata, ngipin sa ngipin o lex talionis ay isa sa pinakakilala sa batas na ito at nagbigay ng matibay na pundasyon para sa modernong konsepto ng batas at parusa sa buong mundo. Iba-iba ang mundo, iba-iba ang disiplina, pero ang aral, ang korupsyon ay may katapusan. Anong masasabi mo sa video na ito, Solid Archers? I-comment mo lamang sa ibaba ang iyong sagot. Siya nga pala, bago tayo tuluyang magtapos, shoutout muna sa ating mga Solid Archers na sina. Hanggang sa susunod, Solid Archers, it's time